Ayun. So, good evening guys. Ngayon po ay Monday ulit, September 1, 2025. Mahina pa rin yung galawan ng ating mga blue chips. Naglagan pa rin. So, nag-close tayo ng 6,140.35 and then nag-drop pa rin yung blue chips ng negative 0.25%. So, meron pa rin kasi tayong malakas na net foreign sale, 148.55 million. Ayan. So, pati global market, mahina din, di ba, nung galaw ng Friday. Yung US market, wala yata trading. Hindi ko makita yung futures niya as of now. Tapos yung cryptos natin, nasa 109K pa rin si Bitcoin. So, hindi pa rin siya makaarangkada din. Okay? So, medyo marami nga. Hindi naman dito sina PLDT, sina GGS, Manila Water. So, marami sa kanila is nagkaroon ng pullback. So ngayon, ang pinaka-tema ng market natin is nandito sa mga mining stocks kasi nagliparan itong sina LC, PX, APX, si OGP, nag-trending din siya pero hindi naman masyadong gumalaw yung price action niya. Tapos si Plus, nag-up din siya ng konti at saka si Lode, diretso yung kanyang galawan naman. Okay? So yun lang yung pinaka buong kwento ng market natin. Meron pala tayong balita, si Abra Mining, yung mga merong AR na stocks, di ba? 2021 yata yung nagkaroon siya ng trading hold. So parang kakasuhan na yata ng insider trading yung mga officers na nagtitrade ng yun, may ginawa sigurong hocus-pocus kay Abra Mining. So may mga tatanong sa atin, ano ba yung pwedeng mangyari doon sa mga stocks na ipit pa hanggang sa ngayon, di ba? So nandun pa rin naman yung shares nila. So depende yan kasi kung ililiquidate yung yung mga stocks or shares. Pero may parang meron siyang may order din kung sino-sino yung mabibigyan. So not too sure kung maka-cash out pa rin siya ng mga common stocks, diba? Kasi marami, may mga preferred stocks, may mga common stocks. So antabayanan na lang po natin yung balita para sa tamang results. Kasi kung magkakaroon pa ng mga hearing, ibig medyo matagal pa yan, mga 1 year pa, di ba? So unless magkaroon ng proclamation yung SEC, Securities and Exchange Commission, kung ano yung gagawin doon sa mga nagkaroon ng trading hold last time. Ayan. So normally alam ko liquidation yan pero depende pa rin po. So antayin nyo na lang po muna kung ano yung magiging results officially kay Abra Mining. Ayan, so maraming kwento yung market natin today. Okay, so nauna nga po sa listahan natin dito sa trend stocks, si Lipanto. So nag-breakout na siya. So mukhang i-close yung gap doon sa bandang taas. Meron pa kasing gap So may na-close na gap na last week and then meron siyang kino-close ulit. So 15.71%. So by the way, ang catalyst siguro ng mining stocks natin yung price ng gold. So nag-upsurge na naman siya kasi pabagsak na yung di ba, yung mga stocks sa bandang US. So karamihan kapag bumabagsak yung stocks o karaniwan, nagpupuntahan sa mga metals, especially sa gold, mga safe haven kapag mahina yung market natin. Okay? And then si Plus, nag-up siya ng 2.17%. So finally, nagkaroon siya ng konting bounce. Tingnan natin kung pasok pa rin doon sa triangle formation. And second day, may net foreign buy siya. So 12.88 million net foreign buy. So sa mining stocks, APX, breakout na ba to? O isang araw pa to, 5.62% nag-up and meron siya 5.09 million net foreign buy. Si Lodestar natin, yung mainit sa backdoor listing, nag-up ulit siya 6.1% and meron siyang 786.3K net foreign buy. Tapos si Felix Mining, PX, nag-up din siya ng 4.51%. And SUP, yung alaga natin is, nagkaroon ulit siya ng galaw, up plus 2.0%. And meron siyang 6.78 million net foreign buy. So kung makikita yung tema ng market, so bukod sa mining stocks, yung mga small caps yung gumagalaw. Tapos yung mga blue chips natin, pabagsak pa rin yung kanilang mga price action. Okay po, so disclaimer ulit sa mga bago sa channel natin, as usual, yung ating review is for education purposes lamang po. Huwag mong gagamitin ito as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron po kasing risk na involved sa market. Due diligence na lang po ako ng stocks yun. Gusto mong bilhin, and then follow mo ako dito sa ating Public Trader na YouTube channel para updated ka sa mga reviews natin.
Kung gusto mo ng guide, join ka lang po dito sa trading community natin. Okay? So yung mga subscribe maraming salamat po doon sa mga usual na viewers ng market natin. Mga company reviews, may Milad, meron na yatang meron ng approval sa listing. So, ilan ba to? 60 billion yata yung market cap. So, medyo mabigat, Manila Water. Profit or loss, sample trade sa market, basic indicators. So, nag-aral ka ba over the weekends? Technical analysis, fundamentals, yung mga risk management, and PSC, stock market studies, mga basic learning sa market. Sa crypto, follow mo lang po ako dito sa ating Palabi Trader. Crypto ko to para sa mga cryptos related na vlogs natin. Tapos sa social media, Facebook account na Palabi Trader para updated ka sa post natin. Ayan, kagaya niyan si Mining, AR Mining, Abra Mining and Industrial Corporation and several executives are facing DOJ charges over alleged fraudulent share trading between tagal pala 2015 and 2019. Ayan. So pinipitik-pitik kasi yung price last time nitong si Abra Mining. And then sa page, follow mo na po dito sa ating Club Trader Facebook page. Tapos Pick yung mga articles natin sa local markets, Twitter. Wala pang summary yata si Philippine Stock Exchange. Tingnan natin baka meron na siya as of this time. Magulo pala sa sa bandang Indonesia. Ay nakakalimutan kong banggitin. So nagano sila nagkakaroon ng mga uh, demonstrations. Kailan medyo violent. So nanununog kasi yung mga protesters. Wala pa no? Ano ba to? Raise, plan treasury bills. Okay. So si Ma'am Diskaya, medyo mainit sa sa Senate hearing ngayon, di ba? Tapos nabalitan na yung ating DPWH focal person, di ba? So tinanggal siguro, no? Kasi ang daming anomalya pala sa pinanonood ko yung mga Jessica Soho stories natin. So grabe pala yung grabe yung nakawan sa sa yan yung mga government contracts. So kaya naman pala hindi maayos yung pagkakagawa. 40% na lang yung natitira doon sa contractor. So the rest napunta sa mga congressman. Ayan. So kaya pala yayaman ng congressman sa Pilipinas. Okay. So dito na lang muna tayo sa summary ng market. Very very bad. Malakas yung corruption. Yun lang. Ayan. So alas 3 closing natin kanina. So bumawi ng konti si Converge 2.57, si Plus 2.17, Metrobank 2.0, Ayala 1.79. So sa losers, China Bank, parang pinitik lang yata to nung Friday pala. So nag-drop ulit 5.22%. CNPF nag-drop ulit Nakabawi na to last time. Negative 4.63 pati si GGS. Ayan, nag-drop na rin. Negative 4.2. PLDT negative 3.11%. So Ghostman pa rin yung status sa market. 6,140.35 foreign funds sold. BDO, BPI, China Bank, ASEAN, Shell PH, CNPF, Emperador, PPC, AC Costco, CPG, MRC, Globetel, Converge, Cebu, Aldi, Robinsons Retail, Wilcon, AT Nickel at saka si OGP. Foreign funds bought AUB, East West, Metrobank Security Bank, AP, Meralco, Manila Water, DNL, Jollibee, Monde, Avites, AGI-DMC, Ali, Ritz House. Sino ba yung Si 8990 Holdings yata yung magdidilis. Dito, ICT, MAC, Bloom Plus, Web, Pure Gold 7, APX, FNI, at saka CPX. Okay. So AR, the DOJ has found cause to file criminal charges against Abra Mining and its affiliates. Ayan. So wait nyo na lang po, yung mga may holders. DNL, another controversy. Meron daw siya mga ghost purchases of its food ingredient subsidiary Oleo Fats Incorporated. Ayan, mainit din. Si DNL. Tapos, ito si 8990 Holdings. So magdidilis na. Check nyo na lang kung meron kayong hawak na shares. Maynilad disclosed it has finalized dates for its long awaited initial public offering targeting 37.41 billion. Ayan, so lalabas or papasok sa market natin. So lalabas si 8990 Holdings. SMPH plans to install rooftop solar panels. ASN is making a firmer presence in Australia. So may itatayo daw siya na tatlong project doon.
Noong alas 12, so mapula talaga yung market natin. Converge, Ali at saka si LPG lang yung gumagalaw. So China Box, CNPF, GGS medyo mainit na kanina umaga. Basi Plus mapula pala. So nagsiso siya. Okay, so si PhilWeb, meron siyang bagong president. O kaya pala namayagpag si PhilWeb, nag-apyata to kanina, 9% yung nakita sa kanya. Buti pa siya, umakyat. Tapos sa alas 11, nangyari dito. So sila pa rin, Ali Converge, LTG. Tapos yung loser, China Box NPF pa rin at saka si GGS. Okay, so ito yung reason natin bakit malakas po yung mga mining stocks natin. So gold on a casual Sunday night on a 3-day weekend. So rate cuts are coming into 3% inflation. Ayan, so laki ng spike from 3,512 to 3,539. OPM, West Linapakan is currently under evaluation for reactivation. Alas 11. Sun, eto si Sun may catalyst dito will hold a 20% stake in Entertainment City Resorts. Ayan. Pumitik din to kanina. Actually siya yata yung nanguna sa listahan natin kanina. New SEC leadership hitting the ground running. Okay. This is how you regulate the market. Kasi tagal na may insider trading sa Philippines pero wala masyadong napaprosan. Ang pinakahuli pa yata is si Kalata, di ba? Yung ating Kalata na stocks. Hindi ko na inabutan yon. So, alam ko na sentensya na yung may-ari. So, property alias MPH, policy rate cuts. So, policy in a Goldilocks spot, another cut may not be needed if data remain stable. Tycon, ito yung kanyang Santras Resorts. Alasis, medyo balance pa. Pero mahina talaga si NPF, China Bank at saka si GGS. So sila yung una na pumula sa market natin. US, meron ba? Parang wala kanina, wala ka nakitang futures Alas 9, balance lang, no? Alas 9, okay. May konting drop pala. Umaga pa lang. Share buyback, Picor, Fruit, SM, Ali, OPM, Double Dragon, has approved a plan to issue as much as 10.9 billion pesos worth of retail bonds. So miners yung nanguna kanina, LC, Nickel, APX at saka CPX. So down tayo 2.1% since last week. And then August inflation, okay, upcoming to, no? So and then plus inclusion, tama ba ngayon ba? Plus ABG, Backdoor, ASEN, SRO, Haven Chaos. Mainit pala si Prit. Ayan, so nag-drop si Prit ng more than 20% yata kanina. So yung sa kanya pala yung C4, di ba? Siki Horsepower Corporation, pina-stop muna temporarily kasi puro brown out. Napanood ko din yun puro brown out. Tapos ano pa ba? Mahal yata, mahal yung singil, di ba? Tapos puro brown out siya, tapos may pumalit sa kanya temporarily. Okay, so mainit yung mga bilyar stocks natin. Okay? Share buyback, OPM, ALSM Food, at saka si Petron Corporation. Okay po, so yun po yung mga balita sa market natin. So patalasas ulit, yung mga gusto ng guide sa trading sa Philippine market, sali lang po kayo dito. Okay? So tingin tayo dito sa galawan ng market. Hindi pa rin ganun kaganda yung galaw natin. Pababa pa rin siya. So, resistance na talaga yung 6,200 and hindi ako magtataka kung mag-close the gap tayo dito sa around 5,990 o siguro mga 6,000 level. So, may chance na pumunta tayo dito sa oversold condition for this week kasi hindi pa rin tumitigil yung net foreign sale natin. So, another 148.55 million net foreign sale and 6,140 na lang yung index. So malungkot na naman yung mga traders natin. Maliban na lang kung nakasakay ka doon sa mga mining stocks. Okay? So tingnan natin yung mga winners ng market. Primex pero walang volume. Asan si Sun? Umakyat kanina si Sun So Lipanto, ayan ang lakas ng kandila. So 15.71%. LCB, ayan. So, LCE yung kanina, di ba? 12.68%. PH, si Web na lang, yung may volume. So, nag-up ulit, 11%. Tapos si MA, ayan. So, mining stocks ulit tayo.
8.93%. Tapos so mahina kasi yung mga stock. Si Lode, another 6.1%. Daming gumalaw, no? APX, yun, no, pa-breakout, 5.62%. Si Bloom, finally, nag-bounce 4.52%. PX, 4.51%. Si Nickel, 3.58%. Pa-breakout si Nickel natin. Tapos si FNI. Okay, si Top, nakakalimutan natin, Top Notcher, 2.65% and plus 2.17%. SCP, 2.0%. Okay? So may mga gumalaw for today's trading. And then sa loser, si Prit nga po. So yung kanyang, ayun, nag-drop pala siya dito. Naka-trading hold ba to? So isa lang yung price niya, baka na-trigger yung na-trigger yung kanyang flooring pala, no? 30% yung flooring na na markets natin. Okay. So ingat kay sa mga bilyar stocks muna as of this time. Tapos si CNTF 4%, si GGS 4.2 nag-breakdown. Manila Water minus 3.45, Birit, yan, bilyar stocks minus 3%. Tapos si Home, bilyar stocks din ba to? Si All Home natin, di ba? So 2.2% na pag-iinitan si bilyar. So grabe naman kasi yung at saka si Robinson 2.88%. Grabe yung yung valuation niya, di ba? 1 trillion yung tatlong properties niya yata, pero nung nagkagipitan, nagkadikdikan pala. So lumabas mga 8 billion lang daw yung kanyang yung price ng kanyang asset na dineclare. So from 1 trillion, 1.6 yata yung 1.2 napunta sa 8 billion lang. So di ba? Ang laki. So kaya mainit po si Villar stocks natin. Okay? So check nyo lang kung meron tayong hawak. So ngayon silip tayo sa global markets. Okay, nawala. Ayan. So holiday yata sa US, mukhang wala tayong makitang futures. Sa Europe, berde naman yung Europe stocks. And then sa Asian markets, mix. Ayan. Mix yung galawan. Dito sa bandang crypto, babawi siya ng konti, no? Pero marami pa rin yung mapula. Mix din. So Bitcoin 109K, Ethereum 4.4, XRP 2.8, tapos si BNB 863, Sol 203, hindi mo ganun kalaki yung mga drops. And then si Dodge drop na negative 0.42%. Okay? So balik tayo dito and quick review ulit dito sa mga trending stocks. Okay, so unahin nga po natin si Lipanto. So mukhang mag-close the gap siya dito sa bandang taas around 0.18 kasi ito yung pinakamalaking gap natin sa kanya. So panalo yung mga hindi natinag dito kay Lipanto. So meron siyang gap dito from 0.1273 until 0.1856 nga po. So papunta na siya dito sa level na to. Laki kasi ng volume niya, nasa 37 million. So kakasilip pa lang niya, baka meron pa, no? Kakasilip pa lang niya dito sa overbought condition natin. So nagkataon, maganda yung sentiment sa mga mining stocks dahil sa mahina yung buong stocks natin. Ayan. So binomba si Lipanto natin. So on the way na siya dito sa pinaka-previous na resistance. So ngayon, meron siya dahil na-break niya yung 0.15, yan yung pinakamalapit na support level natin sa kanya. Okay? So, very good. Ano ba to? Sa ano ba earnings? Meron ba? Meron naman. 394% yung pinaka Q2 earnings pala nitong si Lipanto natin. Okay? So, very good. Lahat ng indicators pataas. Price action, RSI at saka MACD formation. So, nag-close siya 0.1620, na-reach na yata yung TP ng group namin dito. So nag-up siya ngayon ng 15.71%, pero wala siyang net foreign buy. So mga locals yung mga movers natin kay Lipanto. Okay, next, plus. So yung alaga natin, okay, finally nagkaroon na. Sobrang liit na bounce, pero broken pa rin yung trend natin dito, no? Medyo broken pa rin yung trend natin sa kanya. Tignan natin siya kung for the coming few days, hindi na siya mag-retest dito sa 20 pesos. Kasi broken yung trend, so hindi pa tayo masyadong kampante kung
makakabalik sa MA20 for the short-term C. Plus natin, wala na rin siyang lumalabas sa mga balita as of this time. Ano ba, nakalimutan na ba yung yung hearing nitong si Plus? So nag-close siya at 23.5 kasi may bagong flavor of the month daw, which is si DPWH saka yung mga flood control projects nila. So nag-close siya at 2.70% and meron siya 12.88 million net foreign buy. So mahina pa rin yung pati yung MACD formation niya is mahina pa rin naman. Okay, next, mining stocks, APX. Ito, okay ba yung earnings na ito? Second quarter, net income is up na 67%. Okay, may punda rin. Itong si APX natin, breakout na ba? Currently, nasa resistance siya. So, taas na ba natin ng konti? Ayan, so 7.54 na kasi nandiyan naman na yung pinaka-resistance natin. Sakto lang siya, di ba? So, pakunti-kunti lang yung galaw niya. So, from the past few days, simula dito sa breakout area na to, nag-up na siya na more than 10%. Yan. Congrats sa mga kagaya natin na may hawak na APX. Tingnan natin kung tuloy-tuloy to. Pero pag magbago bigla yung sentiment ng market, syempre, magpo-pullback to mga stocks natin. Kasi pare-parehas sila eh. Puro mining yung catalyst ng pinaka-market natin. Okay? So tingnan natin kung mag-break natin for the coming few days yung 7.54 after nyan. Meron pa ba resistance o all-time high si parang all-time high yata itong si APX. Ayan, wala tayong makita for the short term from the last 2 years kung may resistance siya. Maganda ma-break pala to. 7.54 kasi mag-all-time high for the past 2 years itong si APX natin. Ito din yung pinaka-trend channel niya. So medyo maganda. Tingnan natin kung tuloy-tuloy ito. Ganyan ba? Or pwede nating i-adjust dito sa bandang taas. Isang malaking trading channel na yan. So ibabalik ko yung trading channel na yan kapag nag-break na tayo ng 7.54. Okay, very good. Next, nag-close pala siya 7.14, up ng 5.62% and meron siya net foreign buy na 5.09 million. Okay, next, Lode. Hindi talaga na may backdoor listing na balita. Ayan, so another spike para kay Lode natin. So nasa resistance siya, no? Actually, nag-break na siya eh. Pero bumaba ng konti, no? So tignan natin kung mabibreak pa rin bukas yung Okay, so taas na kaya natin. Taas na natin kasi parang gusto niya pumunta sa piso eh. So wala naman akong hawak na load eh, pero parang ganun yung gusto nilang gawin. So patasin siya until 1 peso. So nag-close siya ng 0.87, up ng 6.1%. And then meron siya ng 786K net foreign buy. Okay? So parabolic na to, hindi na kaya ng trend channel natin. So ito siguro extended Fibonacci. Meron ba? Okay, mas mataas yung resistance niya eh. Nasa 1.1. Okay, so dyan na lang muna. Titingin muna ako dun sa dito sa bandang kaliwa kasi meron siyang previous na resistance. So ngayon, yung pinaka-support natin, balik ko to. So meron tayong support dito sa tail niya. Okay, kasi siya eh. Medyo nag-pullback kanina. So yan na lang. 0.74 to piso yung pinaka-trading range. So medyo mas naglilin tayo na gumalaw pa siya kasi buhay yung volume niya kahit pa paano. Meron siyang 18.99 million na traders volume. Kaya lang overbought na. So 83, ayan. Minsan, ang hirap tansyahin kung bibili ka pa ba kapag overbought na yung stocks. So siguro kung medyo mababa yung average mo, pwede pa. No? Pero kung ngayon ka palang pupunta, parang tore yung itsura nitong si Lodi natin. Ayun, nag-up na siya ng since July July lang nag-up na siya ng more than 200%. Okay, next, Felix Mining. So up din siya ng 4.51% pero from breakout sa MA20, halos 20% na yung inakyat ni PX. So para sila ni APX on the way para sa breakout sa bandang taas ulit. Pinaka-support is MA100. Overbought na nga lang yung stocks natin. Ayan. So kapansin-pansin talaga yung stocks kapag nag-overbought na yung pinaka-price action natin sa kanya. So anyway, tingnan natin kung meron pa kasi parang gusto niya i-retry ulit na i-test tong 7.43 na.
Ayan. So, nag-close siya 6.95, 4.51% up, and meron siyang 10.72 million net foreign buy. Kaya lang yung earnings nito medyo mababa. Ayan. Ito siguro baka mas prone pa to sa pullback kumpara kay APX natin. Okay? Next. And lastly, si SUP. O, meron pa. Hindi pa sagad si SCP natin. So, meron pa tayo resistance sa bandang taas. Parang gusto niyang i-retest yung previous peak niya dito sa 16.28, and meron tayong support. Okay, yan yung pinaka-support natin. 14.23. Kailang overbought na rin ito. Malapit na rin siguro to si SCP natin. Hindi pa rin naman ako fully nagbebenta din kay SCP natin. So, naantay din natin na baka mali mo may isang spike pa bago mag-pullback, di ba? So, minsan ganoon yung thinking kapag meron kang hawak na stocks na umakyat. Okay, so nag-close siya is 15.3, up ng 2%, and meron siyang 6.78 million net foreign buy. Okay? So, ganyan lang muna tingin ko. Ano ba to? Close ba natin yung malaking gap? Ayun, no? Laki ng gap niya, no? Hindi natin siya makita. So, anyway, Catalyst, good earnings din pala to. Second quarter is 292%. Yan, maganda rin pala yung yung fundamentals niya, no? Pero annual hindi siya maganda eh. Okay, so anyway, kumita daw siya for the second quarter. Okay po, so yun lang muna yung ating galawan dito sa stocks. So medyo mahina pa rin, ghost month pa rin yung market natin. Hopefully matapos na siya for this week kasi bare months na, di ba? So nag-uumpisa nang gumalaw ulit yung mga stocks natin normally kapag mga October, November, December until early January, para kasi mas malakas yung mga companies, di ba? Halimbawa sa mga properties, mas maraming bumibili sa mga groceries, mas maraming bumibili, di ba? During the time na merong pera yung mga tao. Okay, pero sa ngayon, medyo mahina muna. So, hintayin muna natin yung retest siguro dito sa oversold condition. Okay po, so yun lang muna bago tayo close. Please don't forget to subscribe dito sa ating Palabong Trader na YouTube channel. Join ka sa group ko, Masama ng Guide, Crypto ko to, Facebook account, Facebook page, Bodega Peak, Twitter, and Patreon sa Masama ng Guide. Sali lang po kayo dito. Okay, so yun lang. Maraming salamat. Kita ulit tayo bukas.